Hey, good morning! Ayan, kumusta ang mga anak ng Diyos? Wow! Paganda ng paganda, pag babae, pagwapo ng pagwapo, pag lalaki. Okay, sabi mo sa katabi mo, mas gwapo ka pag lalaki. Na, mas gwapo ka sa umagang ito. Pag babae naman, mas maganda ka sa umagang ito. Ayan. O, diba? Okay. Ayan. Ayan. So, yun. Ang gaganda ng mga ngiti. Okay. So, once again, good morning. Sa oras na ito, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Yan, open natin ating mga Bible in Romans chapter 8, verse 1. Okay. So, sa verse 1, sabi, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay, unti-unti na natin. So, mamaya, mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos, salamat sa oras na ito. Salamat, O God, sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Patuloy, Lord, ipaunawa mo sa amin. Hayaan mo, God, let your word ito tumimo sa puso ng bawat isa. Panginoon, turuan mo kami, O God, na magkakaroon ng iyong pagtanggap sa iyong mga salita. Panginoon, at salamat sa iyong pag-ayos ng buhay namin. At Lord, salamat. We welcome your presence sa oras na ito, God. At salamat, Panginoon, sa buong lugar na ito. Continue to cover this place with your precious blood. Hindi makapanay, walang kaaway. In the mighty name of Jesus. Let the spirit of faith arise sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, puspos-puspos ng bawat isa. Patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa oras na ito, Panginoon. Salamat, O God, ng bawat isa, Panginoon, nandito. Patuloy, Lord, ang iyong pagkilos. At salamat, patuloy magkatagpuin ang bawat isa. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong pagbigay sa amin ng kaunawaan na ito, God, ay lubos naming maunawaan ang mga salita. Maraming salamat sa iyong gagawin at aming sinasaway lahat ng plano at gawa ng kaaway, hindi makapanaig. In the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoong Diyos. Patuloy, God, lagay mo sa puso namin spirit of faith, spirit of believing, be your word, O God. Salamat, O Diyos, sa iyong gagawin. May gagawin ka sa oras na ito sa buhay, sa puso, sa bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay. So, sabi sa verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life, let me free from the law of sin. Okay? And death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Those who live according to the flesh have their mindset on the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh in death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Wow. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship,
And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If ended, we share in this suffering in order that we may also share in His glory. Wow. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. And then yan. Amen. English kasi. Okay. Ayan. Pagpakatotoo tayo. Okay. Meron din Tagalog version. Okay. Sa verse 1, kaya pinamagatan natin ito, safe and secure. Okay? Ito yung, this chapter, si Pablo, tinuturuan niya ang mga taga-Roma kung paano mamuhay ayon sa Espiritu. So sa oras na ito, hindi lamang ang mga taga-Roma, pati tayo, lahat ng mananampalataya. Amen? Na kailangan natin na malaman natin kung paano mamuhay ayon sa Espiritu. Okay? So, siguraduhin natin kasi may mga klase ng espiritu. Siguraduhin natin na ito ay espiritu ng Diyos. Amen. Okay. Ayan. So sa verse 1, sabi ito, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Amen. Sino ditong tunay na nakipag-isa na kay Kristo? Amen. Tunay sa puso na pinapapasok na si Kristo sa kanyang buhay. Amen. Okay. Kasi nga ang lahat ay kikipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang lumang pagkatao, wala na. Ang bagong pagkatao ang siyang kanyang ipamumuhay. Amen. Okay? Sabi nga, safe and secure. Paano magkakaroon ng safe and secure? Ligtas at iwasay. Kailangan siguraduhin natin na si Christ, siya yung pinapapasok sa buhay natin. Amen. Sabi sa unang point na i-share ko, is to have Christ, you have no condemnation. Okay? To have Christ. Ayan. So, talaga bang si Christ, talagang siya na talaga yung nangunguna sa buhay natin. Okay? Kasi pag sarili pa natin, nasa tabi pa lang si Lord. Di ba? No, hindi pa sarili pa natin ang laging masunod. Okay? No? Magiging safe and secure daw tayo kapag si Kristo pinapapasok sa buhay natin. Sabi pa nga, you have no condemnation. Wala nang kaparusahan dahil tayo ay nakikipag-isa na kay Kristo. Hello? Wala na palang kaparusahan. Okay? Ayan. So, ganito ang gagawin ko. Di ba? No? Talagang laging safe na ako, secure na ako, kasi si Christ nasa buhay ko na. Pero titignan natin, kumusta man ang iyong behavior, kumusta man ang iyong sarili, pinamumuhay mo ba si Christ sa iyong buhay? Nakikita ba si Kristo sa iyong buhay? Hello? Una, you have rescued and delivered from sin, di ba? Okay. Wala na ako, sabi ni Pablo, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa magitan ni Kristo Jesus. Okay. Sino nagpapalaya sa atin? Ang Panginoong Jesus. Pinalaya na tayo sa kasalanan. He rescued and delivered us from sin. Malaya na ako. Ito yung gagawin ko. Okay? Dahil hindi ibig sabihin na malaya ka na, pinalaya ka na sa kasalanan, gagawa ka pa ulit ng kasalanan. Diba? Okay. Kasi nga, si Christ, sabi nga, to have Christ, you have no condemnation. Wala na yung kaparusahan na nakaatang sa'yo. Kasi nga, di ba, kapag hindi mo tinanggap si Christ, hindi mo ipinamumuhay si Christ, ano yung nakaabang sa'yo? Yung kaparusahan na walang hanggan. Pero kung si Christ pinamumuhay mo, pinapapasok mo siya sa iyong buhay, ano yung nakaabang sa'yo? Yung pangako niya, buhay na walang hanggan. Diba? Ayan. So, you have rescued and delivered from sin. So, tayo ni-rescued niya, deliver niya tayo sa kasalanan. And you were set free from the slavery of sin.
Hindi ka na alipin. Huwag ka nang magpaalipin muli sa kasalanan. Yung kasalanan na isinuko mo na sa Panginoon, yung kasalanan dapat ayawan, kabuhian, talikuran, huwag nang balikan. Amen. Isinuko mo na kay Lord yun. Palakpakan natin si Lord. Ha? Kaya sabi ni Pablo, wala na ako sa pangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ha? Ang buhay at ang kamatayan nasa mga kamay ng Panginoong Jesus. Asan ka pa? Ha? Bakit lalayo ka pa kay Jesus? Nasa Kanya ng lahat. Amen? Ano ba yung song, ano ba yung kanta ng mundo? Nasa iyo na ang lahat. Hindi ko na alam susunod. Okay? So, ano na yun? Pang-worldly lang yun. Ano lang yun? Temporary lang yun. Pero pag si Lord ang magsabi na sa Kanya ng lahat, totoo yan. Nasa Kanya na ang lahat. Amen. Amen. Okay. Yan. Sabi niya, you can walk in freedom. Dapat malaya tayo. No? Meron na tayong kalayaan. Hindi na tayo alipin sa kasalanan. Kaya dapat sa mga lakad natin, sa mga sa ating pamumuhay, dapat tayo ay malaya na. Minsan kasi parang tinatali pa tayo eh. No? Tinatali pa tayo sa nakaraan. Pinamumuhay pa natin yung nakaraan. Okay? So, maging malaya na tayo. Na malaya tayo sa paglingkod sa Panginoon. Malaya na tayo sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Then, sabi pa niya, you must live in righteous way. Okay. Ayan. So, yung katuwiran ng Diyos. Okay? Ayan. So, dapat yun ang makikita sa buhay natin. Hindi yung ating self-righteousness, kundi ang katuwiran ng Diyos. Okay. So next, pangalawang bagay, through His love, He fulfills the law. Okay. Sa magitan ng Kanyang pagmamahal, sa magitan ng pag-ibig ng Ama, ayan, Jesus fulfills the law. Okay. Ano yung sabihin nito? Ayan. Okay. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa likas ng kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan, sa gayon hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Wow! Sabi mo sa katabi mo, grabing pagmamahal ni Lord sa iyo. Amen. Amen. Hello. Na-imagine mo ba gaano ka kamahal ni Lord? Amen? Amen. Naisip mo ba kung gaano kanya pinahalagahan? Pinapahalagahan mo ba ang pagmamahal ni Lord? Amen. Amen. Ha? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil likas na kahinaan, dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak. Alam natin, ng mamahal na anak ng Ama, ang Panginoong Jesus, ibinigay niya para sa atin. Amen? Hello? So, kasi minsan, parang ano lang tayo, basta alam natin, mahal tayo ng Diyos, alam natin na si Christ namatay para sa atin, pero talaga yung gaano kalalim, gaano kahalaga, gaano ka kamahal ng Panginoon. Di ba? Okay. So, sabi nga, by the fulfilling power of the Holy Spirit, kaya nangyayari yun. Diba? Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang sarili niyang anak, upang ang ating mga kasalanan, mapawi ang kasalanan at yung kahatulan sa ating buhay. Yan. So, kasi nga, dati, inalipin tayo ng kasalanan. Kung ano yung gusto natin gawin, basta gagawin talaga natin, hindi natin, wala tayong pakialam doon kung ito ba'y makasalanan o hindi yung ginagawa natin. Basta lang mag-enjoy yung ating laman. Amen? Okay, so, life in Christ, life in the Spirit. So nga, kung ipamumuhay natin si Christ, sa buhay natin, namumuhay tayo ayon sa Espiritu.
Okay? So, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Okay. Ayan. So, kasi nga, ang laman, gusto ko to, lagi puro gusto. Ba? Yan. Ang laman, bilmo ko niyan. Diba? Yan ang laging gusto ng laman. Okay? Ang sabi ng yung spirit mo, mag-pray ka na. Ang sabi naman ni laman, ay, naantok pa ako. Ay, pagod na pagod ako. Lalo na pag galing sa trabaho. Ay, pagod na pagod ako. Ay, talagang ang bigat ng katawan ko. Di ba? Pero yung spirit mo, gustong-gusto talaga makipag-meet sa spirit ng God. Hello, sino nakakaranas ng ganon? Gusto mo mag-pray, gusto mo mag-devotion, gusto mo magbasa ng Word of God, hindi mo pa natapos ng isang chapter, parang yung mahulog na yung pilik mata mo sa antok. Amen? Sino nakaranas ng ganon, di ba? Ayan. Magtaka ka na kapag magbasa ka ng pocketbooks, manood ka ng YouTube, mag-browse ka, hindi ka inaantok. Pero bakit pag Word of God na ang iyong hahawakan, ang iyong babasahin, parang sleeping tablet? Hindi pa nangalahati yung isang chapter, gusto mo nang matulog. No? Ang lalaki ng hikab. Di ba? Dahil sa sobrang antok na. Parang wala ka nang maunawaan. Bakit kaya ganon? Di ba? Ibig sabihin, yung spirit natin, gustong-gusto talaga makipag-meet yan. Gusto-gusto talaga ng intimacy ng God. Pero yung laman natin, yun yung ayaw. Kaya laging nag-aaway yan. Ang sabi ng Espiritu, sige na, mag-devotion ka na. Sige na, magbulay-bulay ka na sa salita ng Diyos. Sige na, manalangin ka na. Anong gusto nila man? Ha? Gustong matulog? Ha? Gustong kumain? Ano pa? Gusto lang yung maglaro? Bakit maglaro? Yung mata? Bukas na bukas yung mata. Kasi nga, ayaw matalo eh. Naalala ko yung racing. Yeah. Di ba, pag ganun, kung saan yung ganun talaga. Tapos, kasi nga, pag sa laro, kailangan nakadilat yung mata kasi ayaw matalo. Na? Gustong-gusto manalo. Pero pagdating sa Word of God, inaantok na. Naubos yung oras sa kapanood, sa paglalaro, wala nang time si Lord. Sinong logi? Tayo. Kala natin nanalo tayo. Meron ka bang pinanalunan? May na-receive ka bang pera na nanalo ka? Sabi pa sa'yo, uy, nanalo ka, ito yung premyo mo. Wala. Di ba? No? Char-char lang yun. No? Char-char yung nanalo ka, pero totoo, talo ka. Okay? Ayan. So, kasi nga, yung talaga, pinaunlakan mo yung gusto ng laman. Okay? So, dapat life in Christ, life in the Spirit. Okay? Kung si Christ, nakikipag-isa na tayo kay Kristo, dapat namumuhay na tayo ayon sa kagustuhan ni Kristo. Amen? At namumuhay na tayo ayon sa kagustuhan ng Espiritu ng God. Amen? Okay. Ano pa? Free to live by the Spirit. Malaya tayo na mamuhay ayon sa Espiritu. Okay? Ayan. So ano pa? The new life in Jesus begin in you. Okay, pakibasa ulit. The new life in Jesus begin. Kanino na mag-umpisa? Turo mo sarili mo. Sa akin. Amen. Diba? The new life, ang bagong pagkatao, ang bagong buhay, ang bagong pinumuhay natin, ang Panginoong Yesus, mag-umpisa sa sarili natin. Amen. Paano mangyari? Okay, so ganito yon. Diba? Tayo ay, diba, si Jesus na siya yung nagiging Lord, siya yung nagiging King, siya yung nagiging Master sa buhay natin. Then, dapat makikita yun sa buhay natin. No? Sa pananalita pa lang, halata na mayroon kay Kristo sa buhay. Amen?
Pero pag puro pa malutong ang lalabas, sasabihin ng mundo, ay, kasama ko yan. Di ba? Pero pag lalabas sa mga bibig mo ay yung mga paalala, lalo na sa mga salita ng Diyos, ito, born again. Diba? Yun talaga ang laging itawag sa'yo ng mundo. Okay? Ayan. So, ano pa? New life in Jesus begin in you. Sa family. Halimbawa, yung magulang mo, anak ka, ikaw na nakakilala sa Panginoon. Okay. So, yung noon is talagang dapat makikita ng pamilya mo na mayroong pagbabago sa iyong buhay. No? Sa character, sa behavior. Kung dati, hindi ka marunong magmano, mag-kiss ng magulang mo, maglambing ng magulang mo, nakakilala ka na kay Lord. Okay? Natuto ka ng maglambing sa magulang mo. Okay? Kung dati hindi ka marunong magpasalamat, ngayon, lagi ka nang nagpapasalamat. Amen? Okay. Kung dati, pag kumakain o nakapang sumubo, hindi ka nagpasalamat sa Diyos. No? Doon sa tahanan nyo, tapos makikita ng magulang mo, ay, iba na talaga yung anak ko. Tapos kung dati, hindi ka marunong magligpit ng hinigaan mo, hindi ka marunong maghugas ng pinggan, ng pinagkainan mo, hindi ka marunong magwalis ng bahay, huwag ka na magpautos pa. Kasi sabi nga, the new life in Jesus begin in you. Dapat makikita si Kristo sa buhay mo. Diba? Makikita yung pagbabago ng yung ugali, yung mga dati mo na hindi ka aya-aya, dapat may pagbabago. Okay? Ayan. Pag nakita yan ng na dati hindi ka marunong maglaba. Okay? Ayan. Tapos makita ng nanay mo, wow, ang anak ko natutong maglaba. Sigurado, hindi ka palang magsabi na, pag sabi mo palang magpaalam ka palang, mapunta mo na ako doon sa may gawain. Sigurado, bibigyan ka pa ng pambaon. Hello? Di ba? Pero pag pasaway ka pa rin, sasabihin, punta-punta ka pa ng simbahan. Di ba? Wala pa rin pagbabago yung ugali mo. Pasaway ka pa rin. Diba, mabibless ba sila? Sasabihin pa na, parang gusto ko rin pumunta dyan sa pinupuntahan mo. Di ba? Masasabi ba nila yon? Hindi. Kasi hindi nakikita yung pagbabago sa buhay mo. Nakasama si Kristo. Amen? Hello? Gusto mo silang maligtas? Amen po ba? Diba? So dapat sa sarili pa lang natin makikita nila ang buhay Kristiyano. Amen. Hello. Okay. Ayun. So, sa atin mag-umpisa. Dahil tayo ang nakakilala sa Diyos, tayo ang gagamitin ng Panginoon para din sila ay makakilala sa Diyos. Amen. Hello. Okay. Ayan. So, next. Pangatong bagay. Okay. To set your mind in the Spirit. Okay. So, iset na natin yung isipan natin in the Spirit. So, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Okay. So, ang namumuhay daw ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay tungkol sa laman. Okay. So, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay ng espiritual. Okay. Ayan. So kung puro pa fleshly desire ang nasa puso natin, nasa isipan natin, wala talaga tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Diba? Ano lang nasa isipan natin? Gusto magpaganda, magpagwapo. Okay? Ayan. Itong katawang ito, kailangan itong laging sexy, no? Laging may abs. Kaso lang ang abs na sa gilid. Six pocket, kaso lang kasama yung gilid. Hello. No? Okay. So, ang dami ng ang dami ng nais, ang daming gusto ng laman. Okay? Na ayaw naman ng Espiritu. Ayan. So, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay ng espiritual. So, gusto talaga niya yung intimacy kay Lord. Gusto talaga niya yung lagi niyang maramdaman, maranasan, yung pagkilos ng Diyos, yung presensya ng Diyos.
Hello? Laging nauuhaw sa presensya ng Diyos, laging gutom sa presensya ng Diyos, yun yung spiritual. Yun yung namumuhay ayon sa Espiritu. Okay? Hahanap-hanapin niya yung presensya ng Diyos. Kaya parang pag ganito yung natin, ganito yung naramdaman o kaya iba namumuhay natin, hindi kumpleto ang isang linggo kapag hindi ka napag-worship kay Lord. Amen? Parang kulang na kulang. Okay? Hindi kumpleto ang araw mo kapag hindi ka nakapag-pray and devotion kay Lord. Amen. Pero pag puro palaman ang naghahari, pagising mo, anong hinahanap? Nasaan ang kape? Nasaan ang mainit na pandesal? Di ba? Ayan, kailangan may cheese. Okay? Ayan, puro lang. Okay? Diba? Pag may bahaw itirahin yung bahaw. Diba? Puro laman. Hindi nga nakapagpasalamat kay Lord, nagising pa. Hindi ka nakapagpasalamat kay Lord na nakabangon pa, may lakas pa, may hininga pa. Diba? Yan kasi puro ang laman ang iniisip. Diba? Ay, mangyayat tong laman ko. Ayaw ko mag-fasting kasi mangyayat yung laman ko, mangyayat yung katawan ko. Diba? Yan. So, ayaw mag-fasting. Okay. So, kaya mga primary and leaders, hindi ba siya compulsory, but kailangan. Kailangan sa lahat ng leaders, primary and leaders, ang prayer and fasting natin. Simula bukas hanggang linggo o kaya Sabado, di ba? Okay. So, yun. Yan ang laging natin, every last week of the month. So, meron tayong prayer and fasting. Okay. So, the Holy Spirit help you in your struggle. Sino ito hindi nakaranas ng struggle? Salamat. Lahat pala nakaranas. Amen. Okay? So, hindi tayo pababayaan ng Holy Spirit. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag sinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Gusto mo ba manatiling kaaway ng Diyos? Amen. Okay? So, ayaw natin yon na manatili tayong kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Okay? Kung nais natin na malugod ang Diyos sa buhay natin, dapat tayo ay mamuhay ayon sa Espiritu. Okay? Paano ba yung mamuhay ng ayon sa Espiritu na ito pa yung katawan ko? Okay? Alam ba natin, diba, alam natin na itong katawang ito, bahay lang. Okay? Bahay ng banal na Espiritu Santo, bahay ng Espiritu at kaluluwa natin. So, pag umalis na ang ating Espiritu at kaluluwa, walang magagawa itong katawang ito, kundi babalik sa alabok at ito ay lalamig at maninigas na. Amen. No? Kaya lagi nating pahalagahan ang mga bagay ayon sa Espiritu. Naniniwala ka ba na ang iyong katabi Espiritu? Espiritu? Hello? Amen. Sinong nagsasabing oo? Sinong nagsasabing hindi? Sinong nagsasabing hindi ko alam? Amen. Ha? Di ba? Ito, bahay. Okay. Sige, klaruhin natin. Kasi parang ang dami kaya naguguluhan ako Okay. Espiritu, sa kalumangan, di ba? Mga tayo, nag-uusap mga tayo, nagkakasama mga tayo sa Espiritu. Okay. So, ganito. Ito yung bahay. Ito yung templo. Sabi nga, templo. Buhay na templo ng Diyos. Okay. Kasi bakit buhay? Kasi nandito pa sa loob yung ating Espiritu at kaluluwa. At ang Espiritu ng Diyos na pinapapasok natin. Amen. Pero pag mag-depart na ang spirit at soul at ang, lalabas na sa katawang ito. Anong mangyayari sa katawang ito? Di ba? Manigas na lang. Manlalamig na lang. Okay? Ibig sabihin, kailangan talaga yung nasa loob nito, yung namamahay nito, yun ang magpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen. Hello? Dapat ito ang, yung spirit natin, dapat ito ay makikipag-meet talaga, no, sa Spirit of God. Okay? Ayan. So,
yung ano kasi, talagang bahay lang to. Pag iniiwanan to, wala na talaga to. Kasi mula sa alabok, babalik sa alabok. Okay? Ayan. So, dapat yung spirit natin ay nagkakaroon ng yung ma-renew, ano yung talagang ano siya. Kaya nga, tayo ay, sabihin na ni Jesus na yung espiritu ng God, dapat ito ay mag-do sa spirit natin. Okay? Ayan. Then, kasi nga, sabi niya, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sa katunayan na natili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Okay, klaro, di ba? Yan. So, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang iyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Amen. Okay? Nung hindi pa kinikilala ng tao ang Diyos, hindi pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ang kanyang espiritu ay patay sa paningin ng Diyos. Amen. Are you with me? Amen? Naunawaan ba? Okay? Nasabi nga, di ba? Ngunit dahil nananahan sa inyo, si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan. Ito yon. Okay? Dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ay buhay. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Di ba? Wala lang ang kaparusahan sa mga nakipag-isa kay Kristo. Amen. Okay? So, itinuring tayong matuwid. Dapat mamungay tayo sa katuwiran ni Kristo. Mamungay tayo na may kabanalan dahil pinaging banal tayo ni Kristo. Amen. Okay? Ayan. So, palakpakan natin si Lord. Okay? Ayan. So, ang Holy Spirit, tutulungan niya tayo sa panahon ng struggle sa buhay natin. Okay? Ayan. So, kaya nga pag kasi di ba, sabi ni Jesus nung before siya sabi niya na may ipapadala, may darating na siya yung magko-comfort sa atin. Hindi natin nakikita ang Holy Spirit, pero naramdaman natin ang kanyang pagkilos. Amen. Hello. Bakit tayo umiiyak? Hindi naman, iba naman yung sinasadya yung pag-iyak. Di ba? Sa pilitan ng pag-iyak. Okay? Kasi nga, nanahan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Amen? Okay. So, tutulungan niya tayo. Kung may mga struggle man, may mga problema man, may mga pagsubok man, tutulungan niya tayo. Okay? Kaya patuloy tayong mamuhay ayon sa Espiritu. Okay? Ng Espiritu ng Diyos. Ayan. So, kaya nga, malaking S, kasi Spirit of God yan. Okay? Ang maliit na spirit natin, o kaya, ibang spirito na yon. Okay. Sabi nga, the Holy Spirit brings life and peace. Ano yung dinadala sa atin ng banal na Espiritu Santo? Buhay at kapayapaan. Okay? Ayan. So, salamat sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng buhay at kapayapaan. Dati, pag na talaga, laging magulo yung isipan natin. Ba? Pero yung nakilala natin si Christ, pinapapasok natin siya sa buhay natin, nagkakaroon ng kapayapaan ang ating isipan. Nagkakaroon ng kapayapaan ang ating tahanan. Dati magulong tahanan, laging nag-aaway, laging hindi nagkakaunawaan. Pero yung si Christ na pinapahari natin sa tahanan natin, nagkakaroon ng kapayapaan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Yan. So lastly, to become heirs of God. Okay. So sabi pa dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Okay? Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin na mumuhay sa takot. Okay? Pag lagi pang takot, okay, sabi nga, alipin ka pa sa takot. Okay? Kaya nga, labanan na natin yung takot.
No? Takot mag-share ng Word of God kasi nga nanginginig yung labi. Okay? Nanglalamig yung kamay, nanginginig yung tuhod. Di ba? Umpisa lang yan. Pero pag nasanay ka na, ano na yan, no? Kahit nasa katabi mo pa sa jeep yan o kaya sa among ano yan, biglaan na lang bigla mo na lang mapatanggap si Lord sa kanya. Di ba? Okay. Then, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Amen. Ano daw yung Espiritu na ibinigay sa atin? Magiging anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Hindi ka alipin. Ha? Kundi anak ka ng Diyos. Okay? Ayan. Okay. Then, kaya okay. Ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya, nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu. So, ang Espiritu ng Diyos nagpapatutuo kasama ng Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, identity natin ngayon, hindi tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Hello. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. So, binigyan na tayo ng karapatang tumawag sa Kanyang Ama. Amen. At ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Wow! Palakpakan natin si Lord! Grabe! Anak ka na, tagapagmana pa! Sabihin mo sa katabi mo, anak ka na, tagapagmana ka pa. Grabe si Lord! Ha? Tunay sa puso mo lang siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Binigyan ka na ng karapatang maging anak ng Diyos. Binigyan ka ng karapatan na sumawag sa Ama na Abba, Father. At binigyan ka ng karapatang, ginawa ka pa niyang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Wow! Woo! Grabe si Lord! Hallelujah! No? Kaya hindi ka mahirap. Mayaman ka. Kasi tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Amen! Woo! Hallelujah! You are heirs of God. You are sons. We are sons and daughters of God. Amen. Okay? Ayan. Then, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, basahin ko ulit, at yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kasama talaga ang pagtitiis. Amen. Hindi lang puro pasarap, hindi lang puro ligaya, hindi lang puro, di ba? Kasama talaga ang pagtitiis. Amen? Okay. Kaya lahat ng mga pagsubok, lahat ng, lalo na anak o na nakilala sa Panginoon, talagang ang bigat ng pagsubok. Kasi biro mo magulang mo yung magiging, hindi siya kalaban, kundi yung pasanin mo na talagang idulog mo sa Panginoon na sila ay makakilala kay Lord. Di ba? No, matinding matinding labanan, matinding bakbakan sa panalangin. Di ba? Na sila ay makakilala. So, kasi nga, pag siran mo sa Word of God, sasabihin yan, anak ka lang. Di ba? Nanay ako, tatay ako, anak ka lang. Di ba? Sabi may mga gano'n na dialogue, di ba? Okay, so, kapatid, napakapalad natin. You are adopted as God's sons and daughters. You call God as your Abba Father. Wow! Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay? Okay? Hindi appointed son, ha? Okay? Hindi appointed son. Adopted son and daughters of Christ.
Amen! Woo! Hallelujah! Then, you call God as your Abba Father. Amen. Hello. Okay, so dito ako magtatapos. Ayan. Next. Okay? Conclusion. Okay. So, bilis ng oras talaga. So, basa. To be safe and secure. Okay, salamat. Okay? Okay, to be safe and secure. Tayo daw ay ligtas at may kasiguraduhan. Okay? Live a life in the Spirit. Ipamumuhay natin ang ayon sa Espiritu. The law of the Spirit of life is bound up with Christ Jesus. So yung batas, yung law na yan ay inako, no? Tinapos na ng Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, it is finished. Di ba? Tinapos niya, saan niya tinapos? Sa ibabaw ng cross. Kaya hindi na tayo nailalim sa kautusan, kundi nailalim na tayo ayon kay Kristo. Amen? Then the Son of God was sent to take our flesh to die as our sins offering, that we might walk according to the Spirit. So, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ay ipinadala na ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, nagkagutay-gutay, nagkasugat-sugat dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos siya ay namatay, hindi siya nagpakamatay, siya ay namatay, no, para sa ating mga kasalanan. Okay? In-offer niya ang kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Okay? So the Spirit of God is the Spirit of Christ. Amen. So we must walk, we must live in a life. No? We must live a life in the Spirit. Amen? Okay? So, pag nasa Panginoon tayo, we are safe and secure. Amen. Hello. No? Kung gusto mo ng kasiguraduhan, gusto mo ng kaligtasan, gusto mo ng katiwasayan, okay, tayo ay manatili sa piling ng Diyos. Amen?